Okay, so nandiyan kami ngayon sa kapitbahay ni Ryan sa ah, tabing kalsada yan. Ang oras niyan ay mga pasado yata alas 11. Yan, naghahagilap kami ng mabibiling isda. Okay, luckily may bagong dating doon. Actually, binalikan na namin yun eh. So, ang available lang na isda yan. Yung isda na yan na salmon. Okay, yung pinapakita na yan ni Ryan, yan ang katmon na bunga. First time ko rin makakita ng katmon na yan. Yan yung nasa likuran ko na yan. Yan ang puno ng katmon. Hindi pa ako nakakita niyan. Dito sa General Nakar, yan yung inahawakan ko. Napakaraming katmon na yan. Hindi ko akalain na yan ay ginagamit sa pangsigang. So, nagpaalam ako sa may-ari, kumuha ako ng isa. Kung mapapansin nyo, parang ang itsura niya parang bayabas na hindi ko mawari. So, mga ganyan kalalaki ang medyo magulang na. Medyo lumalaki pa dyan. Just imagine, isang perasong ganyan lang ang ihahalo sa isang sinigang. Sinamahan ni Ryan ng isang kuhan, ng tanlad. Pwedeng-pwede na. Ang binili namin dyan na isda ay mahigit yun, kulang-kulang 2 kilo. Yung salmon na yun. Napakamura ng isda dyan sa lugar na yan. So, ayan, pinapakita ni Ryan kung anong itsura ng bunga na yan. Actually, pwede daw kainin ng hilaw yan. Na-challenge ako, challenge ako kung gusto ko raw tikman. So, yan ang itsura ng katmon. Asim daw yan. Hindi ko nga malaman kung kakagating ko ano eh. Kasi ngayon wala akong nakakita ng prutas na yan. Okay, nag-try ako. Talaga namang hindi ko mapagilan yung mapangyawi gawa ng sobrang asim. Pwede daw yung kainin ng hilaw. Sausaw lang sa asin o kaya sa suka. May pantawid gutom ka na. Ang ganda ng itsura ng ano na yan. Yung loob, ayan o. Para siyang bulaklak sa loob na may kulay pink. So, nag-try ulit ako ng isa pa. Gusto ko kasing ma-experience yung lasa ba ng katmon na yan. Pero mas umaasim yan kapag hinalo na sa sinigang. Yung titikmang ko raw na yan na lasa, pagka hinalo sa sinigang, dumodoble o nagtitriple kapag hinahalo na sa sinigang. Doon lang lumalabas yung tunay niyang lasa kapag ginagamit na pang luto. Napakarami daw niyan dito sa General Nakar, yung ano na yan, yung katmon. Yan yung nasa likuran na yan. Okay, so nagpaalam ako sa may-ari dyan. Gagawin kong souvenir. Kaya pumitas uli ako ng isa. Iuwi ko yan sa Cavite. Para bang remembrance ba? Kasi nga, hindi pa nga ako nakakita niyan ngayon pa lang. So, gusto kong makita kung ano talagang tsura ng ano na yan. So, kaya dadalhin ko kaya sa Cavite. Papakita ko rin yan sa tropa mamaya pag balik namin doon sa bahay. Okay, so, balak ko nga sana magdala ng punla niyan, kaya lang, parang wala akong pwesto na pagtataniman dito, kaya yung bunga na lang ang dinala ko. So, yan ang kapitbahay ni Ryan. Napakalayo ng una niyang kapitbahay. Tawid kalsada pa, tapos magmumotor pa kami yan, papunta sa bahay niya. Okay, so, parang naamis ako sa puno na yan. Kasi nga, ngayon ko lang nakita yung puno na yan. Okay, so, papunta na uli kami yan sa pabalik na kami sa bahay. At iluluto muna namin yung salmon na nabili namin. Ang kalahati daw isisigang ni Ryan, din yung ilang peraso magpiprito siya kasi malaki yung salmon na nabili namin. Bali ano lang kami ron
Bali, ako, si Ryan, si Dodi, parang Benjak. Bali, lima lang kami doon sa loob na kakainin niya. Kaya masyadong marami kong isisigang lahat. So, ayan, umangkas na uli ako at pabalik na uli kami sa bahay. So, yan ang unang kapitbahay ni Ryan. Ganun kalayo ang mga kabahayan doon. Magmumotor pa kami papasok yan sa mga yugan na yan. Habang angkas ako dyan ni Ryan, nininervyos ako kasi mahirap magtiwala kapag marunong kang magmotor tapos nakaangkas ka lang. Tapos ang dadaanan, mga ganyan, mga damuhan, tapos putik. Napahawak ako dyan kay Ryan kasi umibabaw siya sa palapan ng nyug. Parang ninervyos ako kasi baka mag-slide. Gawa ng hindi ko nga masyadong kabisado ang terrain. Si Ryan malakas ang loob kasi sanay na siya. Gawa ng tagad dyan siya. Nung dinaanan kasi namin yung palapan ng nyug, iniisip ko baka mag-slide kami. Kaya napahawak ako sa balikat ni Ryan. Okay, so, actually, kumain na kami sa kanila sa bayan. Then, pagdating namin dito sa kanila, gusto niya medyo mananghalian na kami maski late na yung tanghalian namin, maski pasado na 12:00. Kasi marami kami mga activity mamayang gagawin. Yan ang garahe ni Ryan. So kung mapapansin nyo, wala talagang kapitbahay si Ryan dyan. Talagang napakatahimik ng lugar na yan. Nag-iisang bahay lang yung lugar na yan. Bali, dumating kami dyan. Pasado 11:00 na nga yata siguro yan dyan. Minsan na lang magkaroon ng tao yung bahay na yan. Parang bakasyonan lang nila yan. Kasi may bahay din sila sa bayan sa Infanta. Bago makarating dyan sa lugar na yan, aabot ng yun nga, mahigit isang oras na biyahe. Sa motor. Tama, mahigit isang oras na biyahe. Okay, so yan si Paring Dodi. Meron silang kinuhang buko. Sinungkit lang yan ni Paring Benja kanina. Inaalok ako ni Paring Dodi ng sabaw ng buko. Actually, nakaano ako dyan eh. Bali, nakadalawang baso ako dyan. Yung tropa ngayon ay nagre-relax. Kumbaga sa isda ay nag-acclimatation ba? Parang medyo sinasanay pa yung lugar. Kaya yan, si Sergio nila doon sa sa duyan. Ako naman ay iinom uli ako ng kuwan. Iinom uli ako ng buko. Pinahawak ko muna yung cellphone kay Ryan. Okay, so dalawang baso agad ang naubos ko diyan nung uminom ako ng buko kasi napaka tamis ng sabaw. Saka parang nauuhaw ako ng gusto diyan kasi ang tagal ng biyahe namin kanina. May tiyata 2 oras yun, yung galing sa Infanta. Sa bayan ng Infanta, papunta dyan sa General Nakar. Okay, so si Paring Benjak naglilibot-libot. Tinitignan yung pinagtatapon niya yung ibang mga buko. Marami silang nasungkit dyan eh. Sinusungkit-sungkit lang yung mga buko dyan kahit na matataas ang mga puno dyan. Meron silang mga panungkit. Yan, pinapakita ko kay Paring Dodi yung katmon. Hindi pa rin pala siya nakakita niya. Marami silang mga tanim sa Amadeo. Hindi pa raw siya nakakita ng katmon na yan. So, takang-taka siya kung anong prutas yan. Hindi siya makapaniwala na yan ay nakakain. At saka pinangahalo sa sinigang. So, okay. Sayang nga lang at hindi ko na ipakita kung paano nagluto si Ryan ng sinigang. Kasi nawala sa isip ko. Si Ryan busy dun sa kusina. Ayan, sa Paring Benjak din. Hindi pa rin daw siya nakakita ng ganyang bunga ng katmon. Kaya nagtataka rin siya kung anong klaseng prutas yan. Si Ryan, ayun, nagsisimula na magluto-luto yun. Pinapaliwanag, tinatanong kung ano yung puno na yan. Okay, sayang nga lang at hindi ko na i-video yung pagluluto. Yung resulta niyan kasi nga itong camera ko, bagong bili ko, pang underwater ito kaya walang sound dito. Ayan, kaya ayan ang bunga ng katmon.